Napakaliblib yun na lugar. Kahanga-hanga. Hinanap mo pa talaga ako, Bidan. Sa pagkakataong ito ay titiyakin ko, isa na sa ating dalawa ang mawawala, Kandro. Wika ni Lolo Bidan. Tagilid sa laban si Lolo Bidan sa kadahilanang nandito siya sa teritoryo ni Kandro. May mga lumabas na mga nilalang sa halili ni Kandro. Sa bakuran nito, tiyak ni Lolo Bidan sa pakiramdam niya na mga aswang yon. At nakipag-alyansa ka pa talaga sa mga aswang. Kahit kailan ay duwag ka, Kandro. Nagtatago sa mga saya ng mga aswang na yan, sabi ni Lolo Bidan. Wala akong pakialam, Bidan. Tawagin mo na akong duwag. Sa batas ng tao, sa digmaan o alitan ng bawat isa, hindi importante kung sinong tama o mali. Ang mahalaga ay ang manalo sa kahit anong paraan. Biglang humampas ang banayad na dampi ng hangin sa mga dahon na nakapalibot sa lugar ni Kandro. Mainit ang simoy ng hangin na yon, na parang nag-aamba ng isang matinding labanan sa pagitan ng grupong natipon ni Kandro at ang mag-isang si Lolo Bidan. Nagpakawala si Kandro ng mga tigalpo sa hangin para patamaan direkta kay Lolo Bidan. Hindi naman ininda ni Lolo Bidan dahil sa napakakapal ng baluti nito at mga kargang orasyon sa katawan. Sumubalit si Lolo Bidan ng tigalpo kay Kandro. Agad, pagkatama nun kay ay napaluhod na ito. Nagsipulasan ang mga aswang na kampe kay Kandro para atakihin si Lolo Bidan. Pero bago pa man makaatake ang mga aswang na to, ay parang napaurong na lang bigla ang mga yon nang makita nila ang suot ni Lolo Bidan na Infinito de Dios. Para bang nasilaw sila at natakot dito. Lingid sa kaalaman ni Kandro, buong talandro ng dasal ang pinakain dito ni Lolo Bidan. Ramdam yon ng mga aswang na ang taong kaharap nila ay isang tagasunod ng Diyos. Yon ay si Lolo Bidan. Sandali lang ang lumipas. Tumakbo ang mga nilalang na yon at tuluyang iniwan ang laban kay Kandro. Pero may naiwang isa na parang hindi masyadong natinag kay Lolo Bidan. At nagsalita ito ng, bilang isang pagkilala sa iyo, tanda, sa katangi-tangi mong kakayahan, hindi na kita papatulan. Hahayaan kong maglabang kayo ni Kandro, pero papanoorin ko pa rin ang laban nyo mula sa malayo. At doon ay naglakad na rin itong lalaki papaalis at tuluyan nang iniwan si Kandro sa laban. At ang sambit ni Kandro sa pangalan ng aswang sa paghingi nito ng tulong. Kaso hindi na ito pinansin pa nung aswang na ayon kay Kandro rin na noon ay huli niyang alas sana sa laban dahil isa yung rebelding aswang sa Mindanao. Kung bago ka lang sa channel ay mag-subscribe ka na. Salamat. Tuloy ang kwento. Binasag ni Lolo Bidan ang lupa para ipakita kay Kandro na kung ano ang tinutungtungan ng kanyang kapangyarihan ay siya ring katumbas ng kanyang buhay. Sa pagkakataon naman na yon, agad ay itinusok naman ni Lolo Bidan
ang tungkod nito sa lupa na kinatatayuan niya. Sunod nun ay ang unti-unting pagramdam ni Lolo Bidan ng paglakas naman ng aura ni Kandro. Dahil bumangon si Kandro, linulok yung mutya na lumabas pa sa ritual na isinagawa ng kanyang mga ninuno at minana. Sa paglunok ni Kandro, agarang may mga nagsilabasang buhok sa kanyang mga braso, kadugtong ng mga buhok din na tumubo sa kanyang likod. Kwento na yon ng rebelding aswang. Dahil ayon sa kanya, isa yung ritual na parang nagiging isang demonyo yung isang mambabarang. Sa hudyat naman ng pagtusok ni Lolo Bidan sa kanyang baston sa espiritual pala, ay sinisibat na ng mga tikbalang itong si Kandro. Sa mga oras na yon, sa paglalaban nila ni Kandro, may mga umiikot na mga insektong lipad sa palibot niya na handang umatake at pasukin na ang sistema ng kanyang katawan at pahinain siya, kaya hindi niya maaaring ibaba ang karga nito na pandepensang pisikal man o pang espiritual. Nagpatuloy ang labanan ng dalawa ng usal. Hindi rin naman makalapit noon si Kandro kay Lolo Bidan dahil sa kahalili nito ang mga kaibigan niyang ibang nilalang na galing pang espiritual. Tuloy-tuloy ang bakbakan nitong dalawa. Tagisan ng mga orasyon at labasan na ng kung anong merong katalinuhang tangan sa karunungang lihim. Gumagamit na noon ng iba't ibang insekto si Kandro para pasukin at pabagsakin si Lolo Bidan. Samantalang si Lolo Bidan naman, para tawagin ang tulong ng may kapal, sabay halik nito sa kwintas ng Infinito de Diyos. Naupos ang lakas ni Kandro sa labanang iyon ng lakas ng paniniwala. Si Lolo Bidan sa kanan, si Kandro sa mga demonyo. Nagsimula ang paghina ni Kandro hanggang sa dumukdok ito sa lupa, napawis na para bang pawala na ang kanyang malay. Pumasok si Lolo Bidan sa lupa ni Kandro na kakapakapapa. Bidan, sabi ni Kandro na hinang-hina na. Habang papalapit si Lolo Bidan at habang naglalakad siya, nag-uusal ito ng mga kataga galing sa kanyang libreta na namana. Memoryado niya lahat yon. Yung laman nun, sabay dura ni Lolo Bidan sa kanyang palad at luhod malapit na kay Kandro. Tapos ay dumakot ito ng lupa mula sa bakuran ni Kandro. Pagdakot noon ni Lolo Bidan, nag-uusal pa rin ito. Sabay durog nito sa hinahawakan niyang lupa. At nung tumigil, isinaboy ni Lolo Bidan ang lupang dinakot niya kay Kandro. Saktong-sakto yung patama ni Lolo Bidan sa pagsaboy niya ng lupa, kahit pabulag ito. Pagkagawa yun ni Lolo Bidan, tumalikod na ito at nagsalita ng, "Amanos na tayo, Kandro. Ang sumpang ginamit ko sa'yo ay sa sarili muling gamay na kaliwa. Dadalhin mo yan hanggang sa nabubuhay ka at nang hindi ka na makapaminsala pa ng iba." Pagkatapos nun, lumakad na si Lolo Bidan papalabas ng bakuran ni Kandro. At si Kandro naman ay tulala na iniwan ni Lolo Bidan at hindi umiimik. Alam nyo kung anong nangyari kay Kandro? Balitado nun na nabaliw ito.
at hindi na bumalik pa sa katinuan hanggang sa siningil na rin siya ng tadhana at binawian ng buhay. Kay Lolo Bidan naman, namuhay pa ito ng mga ilang taon at namatay na rin sa katandaan. Si Manong Tuil sana ang magmamana ng maliit na libreta ni Lolo Bidan nung mga panahong mamamatay na ito. Kaso, nasa Metro Manila na siya noon, si Manong Tuel. Hindi niya na rin naabutan. Sa totoo nga niyan, sa kwento ni Manong Tuel, libing na nung nakapunta si Manong Tuel at Mang Felix. Ang umasikaso na lang sa bangkay ni Lolo Bidan noon ay ang kamag-anak ng kanyang mga magulang o kamag-anak niya din sa Zambales. Namatay si Lolo Bidan nang mag-isa sa kanyang kubo sa Zambales. Linunok niya ang libreta na pamana ng kanyang ama bago ito mamatay para maputol na ang pagpapamana ng karunungang iyon sa pamilya nila. At yung tungkod niya ay sa di maipaliwanag ni Manong Tuel ay hindi na rin nila nakita mula nun. Sa pagkamatay nga ni Lolo Bidan. Alright, kumusta mga kabagis? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Natapos na naman natin ang isa na namang napakagandang kwento. Sayang nga lang no, sana nakuha man lang ni Manong Tuel yung libretang maliit. Abangan nyo po ang aswang na isang rebelde ng Mindanao. Uy, di ba nasa kwento siya ngayon? Yung buhay naman niya ang pakikinggan natin. Well, barkada ata ni Kandro to eh. Salamat sa tunay na suporta.